No. Alam nyo, ito yung ginagawa ko para natatanggal yung mga white cast. Dahil siya sa tubig. Kasi nga yung tubig natin, kami is nawasa din yung tubig namin. Siyempre, ang gamit nila kasi chlorinated. Kaya, alam nyo na, yun yung misa napapansin natin kapag nagaganito parang may white. Yung iba, mas malala pa yung mga problema nung kumbaga mancha ang tawag ng iba. Hindi lahat ng halaman dapat din punasan katulad ng ginagawa ko. May mga halaman na hindi nyo dapat punasan. Kasi itong mga uri ng halaman na to, yung variety ng halaman ko na to, kasi to? Siya yung variety ng halaman na makinis o variety ng dahon na makinis. Hindi siya velvety. Pwede mo siyang punasan. Pero may mga dahon kasi na hindi mo dapat punasan. Katulad ng anthurium. Katulad nito. Ayan. Ito kasing variety ng mga anthurium na ganito. Hindi mo siya dapat punasan. Kasi kapag pinunasan mo siya, parang yung velvet niya, maninilaw. Na-try ko yun. Parang natatanggal. Dito ko na-try sa old leaf niya. Ayan. Trinay ko lang kung po pwede. Tignan niyo yung difference, di ba? Ito kasi pinunasan ko, ito hindi. Kapag pinunasan pala, parang natatanggal mo yung ganda nung nung kulay niya. Parang dito yung kulay niya. Malaki talaga yung difference nilang dalawa nito, ng mga ganitong variety sa dito. Yan yung mga hindi mo pwedeng punasan na halaman. Ito, ayan. Ayan naman, pwede mo silang punasan kasi nga sila yung variety ng dahon na makinis. Ayan. Kaya po pwede mong punasan yung mga ganito, mga monstera, po pwede yun, wala namang problema. Pero ngayon sabi ko sa inyo, mga velvety, yun ang dapat na hindi yung pinupunasan. Baka yung iba magtanong, bakit hindi mo yan tinatanggal? Hindi ko na siya tinanggal kasi, diba, minsan yung old leaf nga daw is kinakain, mga leaves na yan, na mga naiwan na leaves. Nagiging fertilizer siya ng mga bago at saka ng mga naiwan pa na maganda yung leaves. Kaya, pinabayaan ko na lang siya. Gusto ko sanang tanggalin, pero wag na lang. Ito yung nangyari na update sa ating ginawang landscape plants. Yung ginawa kong makeover again. Ito na yung makeover ng ginawa natin. Diba? Ayan yung bagong pasuloy pa lang that time. Pero ayan, lumabas na siya. Tapos nilagyan ko na lang dito ng anthurium na ito is si Bessay na Crystallinum X, ganon. Dito, minintain ko siya na ganyan. Tapos dito, nilagay ko naman tong si Zebra na Thai variety. Ayan, dito ko na lang nilagay yung ating white beans. Ayan na siya, oh. Diba? Ayan, dyan. At andyan pa rin naman si Santosoma. Iba yung ganda ni Santosoma eh. Pero, dito sa part na to, ayan, ganyan na yung ginawa ko. Si ating Zara X Michelle, nilagay ko na lang din dyan. Tapos, ayan, yung naging itsura nila dyan. Ngayon, dahil yung bagong yun, doon na nakaway. May bago kasing pasuloy. Kaya malamang yung pasuloy na yun, dyan yung lalabas, ha? At ito yung update sa ating tree fern. Sobrang tagal niya bago lumabas. Pero napapansin ko na medyo tumataas na ng konti yung kanyang bukol na yun. Tapos, ayan, tignan nyo. Diba, may mga bago na uling pasuloy. Ngayon, hindi na masyadong mainit kasi 6 na. Kaya video na ako. Ito naman is ganyan. Kay nga pala, kay tree fern. Napansin ko kay tree fern na ganyan na siya kalaki. Medyo mabigat na yung unahan niya. Kaya yung katawan niyang yun is bumabalik ko. Kaya bala ko, aanuhan ko doon. Tatalian ko siya
magpapalagay ako kay Dave doon na para malagyan ng tali. Para hindi siya nagagalaw. Kasi importante sa tripper na hindi nagagalaw-galaw yung katawan niya. Lalo na ngayon na alam nyo na, taghangin. Tapos ang napansin ko pa sa kanya, napansin ko pa kay tripper, pag nabasa siya, di ba babagsak yung dahon, umaani yung katawan niya, sumasabay dun. Kaya mas maganda na talaga na itali ko na lang siya. Ito kasing isang to, diretso talaga yung pagkakalagay ko sa kanya. Diretso. Pero ito is medyo tabingi talaga that time. Lalo na siya ngayon tumabingi dahil medyo bumibigat na yung harapan niya. Kaya ayan yung resulta dyan. Medyo i-flex ko lang din etong part na to. Kasi nga napansin nyo kung gano'n na siya kalash. Diba? Sobrang lash na ng mga return ko dito. Noong una, sabi ko, tatry ko lang talaga yung humidifier. Wala namang mawawala kung itatry ko. Pero inalagaan ko pa rin. Yung panahon ngayon na sobrang init, inalagaan ko yung part na yan. Tsaka halos lahat, inalagaan ko sila sa dileg. 2 times a day dahil sobrang init ngayon. Tapos, lagi ko nagbabasa sa simento. At laging kailangan kahit pa paano may iwan na tubig para hindi ganun ka-dry yung area ko. Meron pa rin moisture o may cooling effect pa rin na nangyayari dito dahil nga may blowing ng outdoor unit ng aircon namin. Syempre mainit yun. At saka mainit pa yung panahon, di doble-doble, di ba? Ayan, samahan niyo ako kasi dito ko muna kayo part ilalagay, ha? Flex pala natin si tripper dyan kasi ang ganda niya. Wait lang. Bye. Kaya ano ko kasi itong mga tea plant ire-repat ko. Nilagyan lang kasi namin that time para mas madali siyang tumahon. Iseto lang. Ayan. Kailangan lang meron akong sapin dito. Tapat ko lang to. Kasi pati yung mga hindi nakuha nung nag-walk-in. So, ilalagay ko na lang siya dito. Kasi may nag-walk-in. Kay mama naman. Hindi naman talaga Tapos, nakuha yung mga ibang ganito niya. Siyempre, napili niya yung matataas. Ito kasi, madali lang naman mapropa yung mga ganitong tipla. Ito, ang tawag nila dito, nakakatuwa yung pangalan nito. Miss Andrea. Diba? Kaya kung sino man yung mga Andrea dyan. Ayan, for sale tong tea plant na to. Ganyan siya kaganda. Cordyline. Tama ba? Yun, kayo na bahala mag-pronounce niyan. Basta, ayan. Tea plant variety. Hawaiian variety yung mga ganito. Kapag malalapad yung dahon ng tea plant, yun yung mga Hawaiian variety. Pero kapag, alam nyo, may mga tea plant kasi naman yung pahaba ang dahon niya. Pakikita natin dyan yung mga sample nung sinasabi ko. Yun yung dito sa atin na variety. Local variety yun. Pero yung malalapad, yun nga yung tinatawag nila na Hawaiian o sa Hawaii galing talaga na mga tea plant na naparami lang dito, ganun. Kaya medyo kukuunti siya. Hindi siya katulad ng mga pahaba na halos sa lahat makikita mo, halos lahat ginagamit yun ng mga landscaper, yung red variety. Kasi yun yung marami sa atin. Endemic ng, kumbaga napakarami talaga niya. Ha? Kaya mura yung mga ganun. Kaya yung mga ganitong variety, may mga presyo. Kasi hindi siya ganun karami. Okay? Tsaka medyo matagal uli bago siya i-propagate. Pag naputol mo siya, unlike dun sa mga local variety na tea plant, hindi siya ganun katulad ng iba na pag pinutol mo may tutubo uli. Siya hindi. Ano lang siya, uusli-usli para may bago siyang sibol. Tapos yung pinagputulan na yun, ang tagal uli bago mabigyan siya ng another na dahon. Instead na doon ka ulit mag-iintay, may lalabas ulit sa kanya na parang baby. Doon, pwede mo ulit propagate.
dahon pa rin naman yung pinutulan mo, pero matagal. Ha? Yun naman siya. Medyo matagal. Alam nyo, tutusin, napakadali lang nito native plant. Siya rin na yata yung pinaka-behave na halaman na makakita mo. Napaka-bait, walang komplikasyon, tapos napakamura lang. Hindi mo kailangan makipagsabayan sa mga mahal, pero hindi papatalo yung ganda mo. Tutusin, mas nagagandahan ako sa kanya kay Bromeliad. Kasi ito kasi, tumataas, alam mo yun, si Bromeliad kasi ganun lang talaga siya, pabilog-bilog, di ba? Pero siya kasi, nagiging mataas siya, pero yung kulay niya, lumalaki na lumalaki yung dahon, tapos yung kulay niya, mas tumitingkad na tumitingkad kapag naaarawan. Diba? Alam mo naman yan. Ito yung nagustuhan ko. Tawag ko nga dito chocolate. Yan sabi ni Mama, chocolate. Chocolate kasi tawag ko sa kanya. Ang kagandahan pa dito sa halaman na to, kahit iwan mo, hindi ka mangangamba. Unlike kasi yung mga nabili mo talaga mahal, na, Diyos ko, parang kulang na lang, lagi mong tawagan yung naiiwan mo sa bahay para nasabihin yung halaman mo. Tapos syempre, sakit sa loob kapag, alam nyo na, nasira sa tripper nga. Maraming nag-ano, ma'am, na nalusaw yung dahon, ganyan-ganyan, na pwede ba talaga to sa init? Pwede talaga siya sa init. Huwag kayo mag-alala. Tingnan nyo naman yung akin. Ang ano lang kay tripper talaga, medyo sensitive si tripper. Ayaw niya nagagalaw-galaw yung katawan niya. Sensitive sa ganung paraan. Ha? Na naggalaw-galawin mo yung katawan niya. Ayaw niya yun. Kaya, pag nakapag-adjust na kayong dalawa ng tripper, nako, sabihin mo, napaka-easy. Kaya, mismo ikaw, gagawa mo na lang ng paraan para hindi siya magalaw-galaw. Lagay mo siya sa pwesto na hindi na nagagalaw-galaw. Lagay mo siya sa pwesto na may init. At saka nadidiligan mo araw-araw 2 times a day. Ha? Kaya, sinagot ko na rin yung mga tanong mong iba. Kaya natin ang ospuko. Pasensya na kayo sa buko. Ayan na, ganyan na talaga yan. So, ayan lang din yung update dito sa ginawa ko na may cover dito sa side ko. Medyo maayos naman na siya. Pero sa paghahalaman nga, ang sabi ko nga, at alam ko din naman na na-experience nyo na wala siyang katapusan na pag-aayos. Kung hindi ka rin naman hands-on sa kanila, magsimula ka na lang muna sa hindi komplikadong halaman. Pero kung alam mo na kaya mo naman i-handle yung halaman, pwede kang sumubok, pwede mong i-try. Pero as long na hindi ka hands-on sa halaman at hindi mo sila masyado nabibigyan ng atensyon, hindi mo makikita yung in-expect mo sa halaman. Hindi mo dapat siya ikumpara. Bakit yung iba maganda yung halaman? Bakit yung akin ganito? Kasi depende talaga yun sa pag-aalaga. Hindi lang depende sa pinaglagyan mo o klima. Hindi ganon. Depende rin. Hindi lang yun, I mean. Depende rin sa pag-aalaga mo. Kasi katulad nga, iba sinasabi sa akin, yung tripper nila is nagkakaproblema. Paano daw ginagawa ko? Anong ginagawa ko? Yun lang naman talaga ginagawa ko. Nakikita nyo naman. Ang dilig ko is 2 times a day. At lagi kong ginagawang may moisture yung area o naku-cool down ko yung init ng area namin. At ang tripper, nakita nyo naman to dati, halos wala rin siyang dahon that time. Ngayon is nagtuloy-tuloy lang siya. Siyempre sa pag-aalaga ko na din yun. Iba kasi talaga yung halaman na inalagaan kesa sa halaman kasi talaga na hindi naaalagaan o hindi nabibigyan ng atensyon. Kaya yun dito rin. Bakit siya maganda? Kasi nga nabibigyan ko talaga to ng mga atensyon. Ayan, hindi siya katulad ng ibang halaman, katulad ng nito. Parang kahit anong gawin ko. Wait. Ayan, halaman na yan. Rubber tree. Yan si rubber tree ko na lemon lime. Kahit yata anong gawin kong pagpatay dyan, hindi yan mamamatay. Nakailang putol na ako dyan, alam nyo. Mas lalo siyang gumanda nung pinutol ko. Lalo siyang, hey! Maganda kaya ako. Kaya, ayan, di ba? Yan naman yung mga halaman na ang problema ko lang dito, yung mga ugat. Sobrang dami ng ugat.
Kaya, ayan naman. Balete nga kung tawagin ng iba. Pero ganyan siya kaganda, no? Hay, kung alam niyo lang, napaganda naman niya talaga ang aking kalooban. Ang ganda niya, di ba? Yan. So, ayun lang. Magsisimula na ako maglinis dahil paggabi na, mag-aalas 7 na. Kaya medyo, ano na dito, madilim. At, ayan. Ako lang din naman nag-aayos. Ito po pwede ko pang gamitin dahil balak kong i-repatch yung mga ibang monstera. Medyo basa kasi. Doon sa mga may interested na halaman, punta lang kayo sa Facebook page natin, Simply David and Jen. Baka may mga magustuhan pa kayo dyan. Or baka may magustuhan kayong halaman, message lang kayo sa page natin. At dun sa Simplexure, yan, message lang din kayo sa page. Pwede kayo mag-message dito sa YouTube para in any case na mabasa, may magre-reply naman dyan. Kundi ako, minsan yung anak ko ha, na mag-message po kayo sa page para ma-entertain namin kayo. Kaya sa inyo lahat, God bless, stay safe at see you po sa ating next video.